Hi there! Ang saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the Support. Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! My name is Elise. DJ Lindsay, palagi po kaming nakikinig dito sa bahay namin sa tuwing oras na po ng lihim ng liham. Sana po mabasa niyo po itong sulat ko dahil hinihintay po ito even ng mga katrabaho ko. DJ Lindsay, I met this guy 3 years ago. Doon po sa birthday ng ex ko. Opo, magkaibigan po sila. Magkababata kung tutuusin. Siya lang po yung tanging kaibigan ng ex ko na kinakausap ako at kinukulit ako nung time na yun. Tinatanong niya ako kung sino daw ba yung mga kakilala ko doon kasi same school kami eh. Na-surprise pa nga yung ex ko kasi itong lalaki na to, usually hindi raw nagtatagal kapag may mga party. Maalis din agad. Pero nung time na yon, ang tagal naming nagkwentuhan. Naputol na lang yung usapan namin nung mga may dumating na. Binate yung ex ko that time. Ako. Tapos, napansin ko na lang na umalis na pala siya. Ang sabi ni ex, siguro nagtagal daw kasi nandun ako at meron siyang kausap. Pero sabi niya sa akin, ingat ka ha. Kasi meron daw reputation si guy na babaero. Kaya nga ba kahit matagal kaming nag-usap noon, parang hindi ko gusto yung vibes niya. Nung natapos yung araw na yon, naka-receive po ako ng message mula doon kay Guy. Tinatanong niya yung tatak ng sapatos ko. And so ako, bilang tatak lang naman ang sapatos ang concern, nag-reply naman ako. No big deal. Pero hindi siya tumigil doon. He kept on replying sa mga my day ko. Nagre-reply din sa lahat ng pinopost ko. Tad-tad ako ng reactions and so on, so forth. DJ Lindsay, inignore ko lang yung mga yon.
mga message niya sa akin at sinumbong ko pa nga sa boyfriend ko. Ang sabi niya, tigilan na raw akong i-message ni Guy. Nangyari naman yun. But fast forward, November of last year, bigla na naman siyang nag-message sa akin dahil sa story ko. Pero ngayon, ibang account naman yung ginamit niya. Kasi, ang sabi, na-hack daw yung dating ginagamit niyang account na in-ignore ko na. Doon po nagsimula ang lahat. Siguro dahil nung hindi siya nagpaparamdam, hinahanap ko rin siya. We both never expected naman kasi that we'll like each other. Seryosong usapan, DJ Lindsay. Pakiramdam ko noon, siya yung pinakahuling lalaki na maiisip ko na ipapalit ko sa ex ko. Hindi ko alam kung bakit ganon yung feeling ko. Siguro dahil carboy siya, mahilig sa sasakyan, tapos babaero. Mayabang. Pero alam mo, nung nandun kami sa getting to know each other stage, na-realize ko na iba pala siya. Lahat ng hinahanap ko sa lalaki, nasa kanya pala. Totally nag-iba yung tingin ko sa kanya, DJ Lindsay. Ayun lang kasi, for 3 months of dating, iniisip ko, okay lang ba na i-risk ko lahat para dito sa lalaki na to? Single na naman kami pareho, pero yung circle of friends namin, iisa lamang. Tas nandun pa yung ex ko. Hindi rin kalayuan yung bahay nila. At ang sabi pa is, yung mga kamag-anak ng ex ko, related dito sa lalaking to. Alam mo yun? Parang ang daming hadlang. Hindi ko po talaga alam kung bibigyan ko ba ng chance itong potential relationship na to. O baka naman kailangan, di ko na lang pansinin. Deadmahin ko na lang. Kasi ayoko rin po ng magulong buhay. What do you think? Tulungan niyo po ako, DJ Lindsay. Again, ako po si Elise. Hihintayin ko po yung mga comments ninyo. Thank you so much. Lihim ng liham.